Itinabi ng 26 na taong gulang na si Sophie Santiago ang minamaneho niyang sasakyan sa harap ng isang corporate building na drop-off point ng mga pasahero niya. Ate, ito na po ang bayad namin. With the tip yan ha. Ang saya kasi ng kwentuhan natin eh. Masayang sabi ng isa sa dalawang babaeng pasahero niya, habang iniaabot ang pera. Nagulat si Sophie nang makita ang halaga. Ang laki naman ito. Sigurado ba kayo? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala sa 2,000 tip bukod pa sa bayad sa biyahe. Oo naman, ate. Bibihira lang kaming makakita ng babaeng hatid driver, tapos ang saya mo pang kausap. Hindi kami naboring sa biyahe, at ang galing mo pang magmaneho. Tip na yan para sa husay at saya na binigay mo sa amin, sagot ng isa sa mga pasahero, na may halong paghanga. Napangiti si Sophie, ramdam ang pasasalamat sa puso niya. Nako, hindi ko na to tatanggihan, ma'am. Bueno mano ko kayo ngayong araw. Maraming salamat ha. Ingat kayo palagi. Paulem, sabi niya bago bumaba ang dalawa mula sa sasakyan. Habang pinagmamasdan niya ang mga pasahero niyang papasok sa gusali, nanatili ang ngiti sa kanyang labi. Ngunit nang makita niya ang iba pang mga tao na nagmamadaling pumapasok sa corporate building, unti-unting napalitan ng buntong hininga ang kanyang ngiti. Tumingala siya sa napakataas na gusali, tila ba hinahanap ang sagot sa mga tanong sa kanyang isipan. Siguro kung nakapagtapos lang ako ng pag-aaral, baka nagtatrabaho na rin ako sa ganitong klaseng kumpanya. Siguro mas maganda ang buhay na naibibigay ko sa pamilya ko. Ano kaya ang pakiramdam na magtrabaho sa ganitong lugar? Tahimik niyang tanong sa sarili, habang pinagmamasdan ang gusali. Ang mga alaala ng nakaraan ay bumalik sa kanya, dahilan upang muling maramdaman ang kirot sa puso. Hindi nakapagtapos si Sophie ng pag-aaral dahil sa sunod-sunod na problema sa kanilang pamilya. Napilitan siyang huminto sa kolehiyo nang maghiwalay ang kanyang mga magulang dahil sa pambababae ng kanilang papa. Iniwan sila nito at sumama sa ibang babae, bagay na nagdulot ng mas malalim na sugat sa kanilang pamilya. Hindi doon nagtapos ang kanilang kalbaryo. Matapos silang iwan ng papa nila, nagkaroon ng depresyon ang kanilang mama. Unti-unting nawala ito sa katinoan hanggang sa kinailangan na nilang ipasok ito sa isang mental facility upang masigurong mabibigyan ng tamang lunas. Bilang panganay, si Sophie ang naging sandigan ng kanilang pamilya. Siya ang sumalo sa lahat ng responsibilidad na iniwan ng kanilang mga magulang, katuwang ang kanilang lola na nag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Nagtrabaho siya ng walang pagod upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, bayaran ang gastusin sa mental facility ng kanilang mama, at maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ngunit dahil hanggang first year college lamang ang kanyang natapos, hindi naging madali para kay Sophie ang makahanap ng trabahong may malaking kita. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan na makapasok sa isang private car hailing service. Pinagsikapan niya ang matutong magmaneho, at nang matanggap siya sa trabaho, ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, 5 taon na siyang hatid driver. Ang trabahong ito ang nagsilbing haligi ng kanilang buhay. Marami ang humahanga kay Sophie, lalo na ang mga kapwa niya driver, dahil kahit babae siya, hindi siya nagpapahuli sa husay at sipag. At sa loob ng 5 taon niyang pagmamaneho, ni minsan ay wala pa siyang naengkwentrong aksidente, isang patunay ng kanyang dedikasyon at galing sa trabaho. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag si Sophie. Sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang pag-asa na balang araw, maaabot rin niya ang mga pangarap na minsang naantala ng mga hamon sa buhay. Nagbitiw ng malalim na paghinga si Sophie at muling ibinalik ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Masyado pang maaga para maging nega. Baka wala nang sumakay sa akin kung magmumukmok pa ako, wika niya sa sarili habang inilabas ang 2,000 tip na nakuha niya mula sa kanyang unang mga pasahero sa araw na iyon. Buenas, buenas, puwera malas, sabi niya nang may halong biro, sabay paypay ng 2,000 sa paligid ng sasakyan na parang nagtataboy ng malas. Ayos. So, sino naman ang susunod na ihahatid ko? Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang app ng hatid serbisyo. Doon niya malalaman kung may bagong booking na malapit sa kanya. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, biglang yumanig ang buong sasakyan niya. Napaatras siya sa gulat, at sa lakas ng pag-alog ay napamura siya ng malakas. Anak ng tokwa naman bulalas niya, sabay labas ng sasakyan. Ngunit paglabas niya, tila nanlambot ang tuhod niya sa nakita.
Sira ang kaliwang gilid ng bumper ng kanyang sasakyan, at ang dahilan. Isang dilaw na Ferrari na nakabangga dito. Hindi makapaniwala si Sophie. Sa 5 taon niyang pagmamaneho, ni minsan ay hindi siya nakaengkwentro ng aksidente. Pero ngayon, eto siya, ang sasakyan niyang pinagkakakitaan, sira dahil sa isang mamahaling kotse. Napasabunot siya sa buhok, habang ang galit ay unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Nilapitan niya ang Ferrari at hinampas ang hood nito ng malakas. Hoy, tarantado ka. Hindi ka ba marunong magmaneho, ha? Nasa tabi na ako, nabangga mo pa ako. Lumabas ka riyan, gago ka. Bayaran mo tong sinira mo, sigaw niya, sabay pa ulit-ulit na kinakalampag ang hood ng mamahaling kotse. Unti-unting dumami ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay naglabas na ng cellphone at nagsimulang mag-video. Pero hindi iyon ininda ni Sophie. Alam niya sa sarili niya na wala siyang kasalanan. Ang Ferrari ang bumangga sa kanya, at mukhang nakita rin iyon ng maraming saksi. Labas. Hindi lalabas. Lumabas ka riyan, gago ka. Wala akong pakialam kahit gaano pa kamahal ang kotse mo. Labas, patuloy niyang sigaw, hindi alintana ang mga mata ng mga tao sa paligid. Maya-maya, bumukas ang pinto ng driver seat ng Ferrari. Lumabas ang isang lalaking nakadab na tuxedo, hawak-hawak ang ulo na tila nadadaing. Pero sa kabila ng lahat, halatang walang epekto sa kanya ang nangyari. Sa halip, parang wala lang. Napatulala si Sophie sa lalaki. Matangkad dito, maganda ang tindig, at ang aura nito ay sumisigaw ng kayamanan. Ang itsura nito ay parang hinugot mula sa isang pelikula, isang tipong kayang talunin ang mga artista sa telebisyon. Sandaling natigilan si Sophie, ngunit natauhan din siya nang marinig ang busina ng ibang sasakyan. Napakurap siya at muling bumalik ang galit nang makita ulit ang sinapit ng kanyang sasakyan. Hoy, lalaki, tingnan mo ang ginawa mo sa sasakyan ko. Hindi ka ba marunong magmaneho, ha? Bayaran mo yan, sigaw niya, sabay hampas muli sa hood ng Ferrari. Sa wakas, nakuha na niya ang atensyon ng lalaki. Hey, miss, you don't have to hit my car. Hindi mo rin yan mababayaran kung masira mo, sabi ng lalaki, na parang siya pa ang galit. Lalong nag-init ang dugo ni Sophie sa pagiging arogante nito. Ang kapal din pala ng mukha mong gago ka, ano? Gusto mo bang basagin ko na lang ang mukha mo, ha? Galit na galit niyang bulalas, sabay akmang susugod na sana sa lalaki. Pero bago pa siya makalapit, dumating ang mga security guard at umawat sa kanya. Ma'am, awat na po. Mapag-uusapan naman po ang problema, sabi ng isa sa mga gwardiya habang hinaharang si Sophie. Ramdam niya ang gigil sa katawan, kung hindi lang siya napigilan, baka nasapok na niya ang lalaking iyon. Bakit ako ang pinipigilan nyo? Parang ako pang may kasalanan dito. Yan. Yang aroganteng gago na yan ang may kasalanan. Binangga niya ang sasakyan ko, tapos siya pa ang mayabang, gigil na gigil niyang sigaw habang dinuduro ang lalaki. Napansin niya na ang lalaking iyon ay pinaliligiran na ng mga gwardiya, tinatanong kung ayos lang ito. Napanganga si Sophie sa nasasaksihan. Sino bang gagong yan? Bakit parang mas sa kanya pa kayo concern? Tanong niya sa gwardiya na pumipigil sa kanya. Ma'am, siya po si Sir Harry Harrison. Siya po ang nagpapatakbo ng kumpanyang nasa harap niyo ngayon, sagot ng gwardiya, sabay turo sa corporate building na kanina lang ay tinitingala niya. Napamulagat si Sophie. Ano? Ang aroganteng lalaki ang may-ari ng kumpanyang pinapangarap ko lang kanina. Anak naman ng tokwa, bulalas niya sa isipan. Bumalik ang tingin niya sa lalaking tinawag na Harry. Hoy, wala akong pakialam kung sino ka pa. Kahit na ikaw pang may-ari ng kumpanyang yan, sabay turo niya sa gusali. Ikaw ang nakagawa ng kasalanan dito, kaya ikaw ang magpakumbaba. Napakayabang. Gago ka. Hindi porkit mayaman ka at nasayo na ang lahat, ay itatreto mo na lang ang sarili mo na parang hari, at parang pagmamay-ari mo ang kalsada. Hindi ka makakatakas sa kasalanan mo. Tinitigan lang siya ni Harry, medyo namumungay ang mga mata, na parang walang pakialam sa galit niya. Sa kabila ng inis ni Sophie, hindi niya maitatanggi na maganda ang pares ng asul na mata nito. Pero mas nangingibabaw ang galit niya kaysa sa paghanga. Anak ng tokwa, mukhang nakainom ka pa yata. Nagmamaneho ka ng lasing, sanggol niya. I'm not drunk, mabilis na sagot ni Harry. May sasabihin pa sana ito. Pero bamantong hininga na lang. You know what? Ang daldal mo.
Sabihin mo na lang kung magkano ang kailangan mo para matapos na to. Gusto mo, palitan ko pa yung chip ng sasakyan mo. Come on, tama na, sabi nito na parang wala lang. Hindi na nakapagpigil si Sophie. Sinugod niya ang lalaki at sinapak ito sa pisngi. Tumama ang suntok niya sa gilid ng labi nito, dahilan para pumutok ang balat. Hindi pa siya nakakalayo nang awatin siya muli ng mga gwardiya. Talaga naman palang 1,000 kagaguhan ang nasa katawan mo, Napaka-arogante mong gago ka, angle niya habang nagpupuyos sa galit. Dahan-daang nagpunas ng dugo si Harry sa gilid ng kanyang labi, tila hindi pa rin natitinag sa sitwasyon. Dumating ang mga pulis bago pa lumala ang gulo. Inimbitahan silang dalawa sa presinto upang doon pag-usapan ang nangyari. Halos si Sophie na lamang ang nagsasalita habang si Harry naman ay tila walang pakialam sa nangyayari. Ikinwento niya sa mga pulis ang lahat ng detalye ng insidente, hindi alintana ang kawalan ng reaksyon ng lalaki. Ganito ang nangyari, binangga ng walang hiyang lalaking yan ang sasakyan ko. Wala akong violation dahil nakaparada lang naman ang sasakyan ko sa tabi ng daan. Yang lalaking yan ang may kasalanan. Tapos siya pa ang mayabang. At mukhang nagmamaneho pa yata ng lasing, galit na galit niyang sabi habang dinuduro si Harry. Bumaling ang pulis kay Harry matapos marinig ang salaysay ni Sophie. Nako, isa na namang violation yun, sir. Driving under the influence of alcohol. Totoo ba na nagmamaneho kayo ng nakainom? Tanong nito, ngunit si Harry ay nanatiling kalmado, naka-cross arms pa, tila walang nararamdaman kundi pagkabagot. I told you, I'm not drunk. Hindi ako nakainom, okay. May hangover lang ako, that's it, sagot ni Harry na parang wala lang. Bumaling siya kay Sophie, at may halong pang-aasar pa ang ekspresyon nito. Hindi ko nakita ang sasakyan niya dahil akala ko kariton lang na nakaparada sa harapan ng kumpanya ko. Kung ano man ang damages ng sasakyan mo, magbabayad na lang ako ng matapos na. Pwede ba, miss? Natutuliro na rin ako sa bibig mo. Halos sumabog na ang ulo ni Sophie sa galit. Napakayabang talaga. Gusto mo bang banatan ko pa yang kabilang labi mo para mapante, ha? Sigaw niya sabay belang sa pulis. Chief, baba na natin yan. Ilayo mo yan sa akin, nabubuisit ako sa lalaking yan, dagdag pa niya, halos hindi na makontrol ang galit. Agad siyang inawat ng mga pulis bago pa siya makasugod muli kay Harry. Ma'am, kumalma lang po kayo. Hindi natin mareresolba ang problema kung dadaanin natin sa init ng ulo, mahinahong sabi ng pulis na umaawat sa kanya. Napilitang bumalik si Sophie sa kanyang upuan, ngunit hindi pa rin nawala ang galit sa kanyang mga mata. Tinitigan niya, napabuntong hininga ang ama ni Harry, halatang nahihiya at nag-aalala. Pasensya ka na talaga, Miss Santiago. Ganyan lang talaga ang ugali ng anak ko. Hayaan mo, ako na ang bahala sa kanya. Again, I am very sorry for all the trouble he caused. Sa huli, napagdesisyonan na lang ni Sophie na makipag-areglo upang matapos na ang gulo. Kung hindi lang dahil sa sinseridad ng ama ni Harry, hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaki. Nangako naman ang pamilya ni Harry na sasagutin nila ang lahat ng gastusin para sa pagpapaayos ng nasirang bahagi ng sasakyan niya. Nakausap na rin nila ang hailing service na pinagtatrabahuhan ni Sophie tungkol sa insidente, at maayos ding nakipag-ayos ang mga ito. Sa katunayan, mismong may-ari pa ng kumpanya ang nakiusap kay Sophie na palagpasin na ang nangyari. Bago pa tuluyang matapos ang usapan, iniabot ng ama ni Harry ang isang tseke kay Sophie. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang halagang nakasulat dito. Sir, sobrang laki naman po nito. Hindi ko po kayang tanggapin, nauutal niyang sabi habang pilit na ibinabalik ang tseke. Ngunit ngumiti lamang ang ama ni Harry at mahinahong sumagot. Miss Santiago, tanggapin mo na ito. Bayad danyos na rin ito sa lahat ng perwisyong naidulot sa'yo. Isa pa, mawawalan ka ng kita habang inaayos ang sasakyan mo. Kaya sana'y huwag mo nang tanggihan. Ang mahalaga ay maibsan kahit papaano ang hirap na dinanas mo. Napalunok si Sophie at napayuko habang nakatitig sa tseke. Malaking tulong nga ang halagang iyon sa kanya at sa kanyang pamilya. Delayed na ang bayad nila sa mental facility kung saan nakakonfine ang kanyang ina, at may paparating pang bayarin sa eskwelahan ng mga kapatid niya, bukod pa sa mga gastusin sa bahay. Kung hindi siya makakapagmaneho ng ilang linggo, saan siya kukuha ng ipang tutostos sa lahat ng ito? Kaya kahit nahihiya, tinanggap na rin niya ang tseke. Kung ganun po, maraming salamat.
Malaking tulong po ito sa akin, lalo na sa mga darating na araw. Salamat po talaga, taos-pusong sabi niya. Ngumiti ang ama ni Harry at tumango. Again, I am deeply sorry, Miss Santiago. Sana'y hindi ito ang huli nating pagkikita. Mag-iingat ka palagi. Bago pa siya makasagot, tumalikod na ang lalaki at tuluyang umalis kasama si Harry at ang abogado nito. Naiwan si Sophie na tulala sa sinabi ng ama ni Harry. Sana hindi ito ang huli naming pagkikita. Ano bang ibig sabihin nun? Gusto pa nila akong makita. Para saan? Tanong niya sa sarili habang pinipilit na wag nang isipin ang mga bagay na iyon. Napailing na lang siya at napabulalas. Ayoko na silang makita, lalo na ang anak niyang napaka-arogante, aniya bago tuluyang lumabas ng presinto. Saktong paglabas niya, sinalubong siya ng dalawa niyang kapatid na lalaki. Ate, anong nangyari? Tanong ng kanyang sumunod na kapatid na nasa 3 taon na sa kolehiyo. Nabalitaan namin ang nangyari kaya napasugod kami rito. Naaksidente ka raw. Nabunggo ang sasakyan mo. Ayos ka lang ba? Ate, dagdag naman ng bunso nilang kapatid na 18 pa lang. Ngumiti si Sophie at umakbay sa dalawa. Ayos lang ako. Hindi naman ako nasaktan, pero malala ang tama ng sasakyan. Nakipag-areglo na ako, at sila na ang sisigot sa pagpapaayos. Dinala na nila sa kasa ang sasakyan. Yung nakabangga, nasaan na? Tara, banatan natin, galit na sabi ng bunsong si Abel. Napatawa si Sophie, pero may halong yabang ang sagot niya. Ayos na, Abel. Tinamaan na rin siya sa akin, Nakasuntok naman ako ng isa. Pasalamat nga siya, isa lang yun. Pero putok ang gilid ng labi niya. Yan ang ate namin. Palaban, bulalas ni Arthur, ang bunso nilang kapatid. Napailing si Sophie sa dalawa. Ewan ko sa inyo. Tara na nga, bumili tayo ng masarap na pagkain at mag-grocery na rin tayo. Uwian natin si Lola Gracia ng pasalubong. Hinailan niya ang dalawa palayo sa presinto. Parang ang daming pera ngayon, Nabunggo ka pa niyan, ate, ha? Biro ni Abel habang naglalakad sila. Napangiti si Sophie. Kahit papaano, nabawasan ang bigat ng araw niya dahil sa presensya ng kanyang mga kapatid. Tatawa-tawa si Sophie habang pinapakita ang tseke sa mga kapatid niya. Tulad ng reaksyon niya kanina, halos hindi rin makapaniwala ang dalawa sa laki ng halaga. Anak ng Peiteng. Ate, ang laki nito. Parang nanalo ka sa loto, bulalas ng isa sa mga kapatid niya habang halos matanggal ang panga sa pagkagulat. Kibit-balikat lang si Sophie at ngumisi habang muling inakbayan ang dalawa. Tara na, huwag na kayong owa. Habang naghihintay tayo ng jeep, ikukwento ko sa inyo kung paano ko nakuha to. At habang naglalakad sila, ikinwento niya ang buong pangyayari, mula sa aksidente hanggang sa pag-aareglo. Samantala, kahit nakaligtas si Harry sa kaso, hindi naman siya nakaligtas sa sermon ng kanyang ama. Pagkagaling nila sa presinto, dumiretso agad sila sa mansyon upang harapin ang galit ng kanyang daddy. Pagkapasok pa lang nila sa bahay, agad na sumiklab ang boses ng ama. Look at the mess you've done this morning, Harry. Nag-e-enjoy kami ng mommy mo sa almusal namin nang biglang tumawag ang secretary mo para sabihing nasa presinto ka. Ano na naman to? Galit na bungad nito habang naglalakad papunta sa living area. Naroon din ang mommy ni Harry at ang nakababata niyang kapatid na babae, nakaupo at tahimik na nakikinig sa eksena. Si Harry naman ay nanatiling walang kibo, tila walang balak sumagot. Nagpatuloy ang ama sa panenermon. Ano bang iniisip mo? Pumasok ka sa trabaho ng lasing. Tapos nakabangga ka pa sa harap mismo ng kumpanya natin. Ano ba yan, Harry? What the hell were you thinking? Mabigat na huminga si Harry. Hinilat ang sentido, at naupo sa couch. Masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Ilang beses ko bang sasabihin, Dad? Hindi ako lasing. May hangover lang ako. Nahihilo ako kaya hindi ko napansin yung sasakyan ng babaeng yun, sagot niya habang pilit na hinahanap ang tamang paliwanag. Nagpakalasing lang ako kagabi. Napailing ang ama. Oh, talaga? Tingnan mo ang suot mo. Yan pa rin ang damit mo kahapon. Ibig sabihin, pumasok ka sa trabaho nang hindi man lang nag-ayos ng sarili mo. Boss ka pa naman, pero ganyan ang ipinapakita mo sa mga empleyado mo. Natigilan si Harry. Alam niyang may punto ang ama. Pero sinubukan pa rin niyang magpaliwanag. Birthday ni Dante kagabi, okay. Bihira lang yun.
Bumisita siya mula Australia kaya nag-celebrate kami. Hindi naman palaging nangyayari yun. Si Dante ang matalik niyang kaibigan noong college. Minsan lang ito umuwi sa Pilipinas kaya sumama siya sa bar para makipag-inuman magdamag. Pero hindi pa rin tinanggap ng ama ang paliwanag niya. Even so, Harry, you're 28 years old. Hindi na kita dapat pinagsasabihan ng mga ganito. Pero sana naman, ilagay mo sa tamang lugar ang mga ginagawa mo. Yan ang kinatatakutan namin ng mommy mo noong umalis ka sa mansyon, dahil magiging malaya kang gawin ang mga katarantaduhan mo. Hindi ka na bata, Harry. Hindi habang buhay nandito kami para saluhin ang mga gusot mo. Napapikit si Harry, halatang naiinis na rin. Jeez, Dad, can we stop talking about this? Naayos naman na ang lahat, di ba? Hindi na kailangang gawing big deal pa to. Napailing ang ama at napaupo sa tabi ng kanyang mommy. Tinitigan siya nito ng ilang segundo bago huminga ng malalim, halatang disappointed. You're hopeless, Harry. I'm sorry, but you're really pushing me to do this. Nagulat si Harry at agad na nagtanong. Do what, Dad? Nagseryoso ang ama at tumingin ng diretso sa kanya. Effective today, dito ka na sa mansyon uuwi. Hindi na sa penthouse mo. Halos tumalon si Harry sa gulat. What? No, hindi pwede yan. Pero hindi na nakipagtalo ang ama. Enough, sigaw nito, dahilan para mapatigil siya. Alam niyang seryoso na ito, at kapag galit na ang daddy niya, wala na siyang magagawa kundi tumahimik. Nagpatuloy ang ama. Simula ngayon, bawal ka nang magmaneho ng sarili mong kotse. Magkakaroon ka na ng driver, at ako mismo ang pipili kung sino. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit ang ginawa mo. You drive recklessly, and I will not tolerate that again. Biglang tumayo si Harry, tila nawala ang hilo niya. Nanlalaki ang mga mata habang tinititigan ng ama. Dad, this is ridiculous. Pero hindi na sumagot ang ama. Sa halip, tumayo ito at iniwan siya sa sala. Ang mommy niya naman, kahit halatang nag-aalala, ay hindi rin kumampi sa kanya. Tahimik lang itong tumayo at sumunod sa asawa. Naiwang nakatayo si Harry, naguguluhan at galit. Alam niyang may kasalanan siya, pero hindi niya matanggap ang mga desisyon ng ama. Sa kabila ng lahat, alam niyang wala siyang magagawa kundi sundin ang mga ito, for now. That's absurd. I don't need a driver. Isang beses lang nangyari yun, Dad naman, frustrated na niyang sabi. Alam niya kasing hindi na niya mababali pa ang anumang sinabi na ng ama. Isang beses lang, na pwede pa ring maulit kung hindi ka magtitino. Hindi mo na mababago ang pasya ko, Harry. Disobey me, and I'll pull you out from your position in the company. Ngayon ay halos manlambot na siya, dahil pati ang posisyong pinaghirapan niyang maabot sa kumpanya nila ay kukunin pa nito kung susuway siya. Siya ang kasalukuyang CEO ng Harrison Telco, isang telecommunication company na pagmamay-ari ng pamilya nila, at posible itong mawala sa kanya. Nagpautos na ako ng mga tauhan para kunin ang mga gamit mo sa penthouse mo. Go to your room now. Utos ng daddy niya sa kanya na akala mo'y isa siyang bata. Kuya, you should go to your room na and take a bath. Jeez, you stink, asar pa ng bunso niyang kapatid. Sinaman lang niya ito ng tingin bago bumaling sa mommy niya, umaasang kakampihan siya ulit nito tulad ng dati. Pero umiling ito. I'm with your dad's side this time, sweetheart. Para rin to sa ikabubuti mo, sabi nitong may tipid ng ngiti. Iiling-iling na lang siyang tumayo at tinalikuran ng pamilya niyang pinagkakaisahan siya. Ngunit bago pa siya makalayo, ay muling nagsalita ang daddy niya. By the way, nakalimutan kong sabihin kung sino ang naiisip kong maging driver mo. Napatigil siya at biglang kinabahan. Dahan-dahan niyang hinarap ang ama, at nang makita niyang kakaibang ngiti sa labi nito, ay napailing na siya. No, no way, Dad. You can't do this to me. Aniya, na tila alam na kung sino ang tinutukoy nito. Yes, way. And I can do this. Trust me, gagawin ko lahat ng makakaya ko para mapapayag si Miss Santiago na maging personal driver mo, sagot nito na parang bombang sumabog sa tenga ni Harry. Now, go to your room. Maligo ka. Ang baho mo, taboy pa sa kanya ng ama. Wala siyang nagawa kundi umakyat sa silid niya ng tulala dahil sa sinabi nito. Kinabukasan, lalo pa niyang nakuha ang inis ng daddy niya nang mabalita sa TV ang aksidenteng kinasangkutan niya. Maraming tao ang nakasaksi noong araw na iyon, at nakuhanan pa ng video ang lahat ng pangyayari,
kaya't kaliwat kanan ang batikos na inabot niya. See what you've done, Harry. Pati mga prospect investors natin ay nagdadalawang isip na ngayong makisosyo sa atin dahil sa nangyari. You've dragged the Harrison telco with your mess. Dismayadong sermon ng daddy niya ang inalmusal niya, sabay pinitik pa ang tenga niya. Ano ba, Dad? Ginagawa niyo akong bata, reklamo niya. Then act like a matured one, ani ng daddy niya, sabay mapanlinlang na tila susuntukin siya, ngunit hindi rin itinuloy. Huminga na lang ito ng malalim at inayos ang suot nitong suit. Ayusin mo ang kalat na ginawa mo. Kung hindi ka na talaga bata, Harry, kausapin mo ang mga board members. And don't be arrogant while talking with them. Siguraduhin mo sa kanila na hindi na mauulit ang nangyari, at humingi ka ng tawad para sa naibigay mong problema sa company. Pinanood niya ang pagtayo ng daddy niya mula sa couch at ang muling pag-aayos ng suot nito. Napansin niya ang bihis na bihis nitong itsura. Bakit bihis na bihis ka, Dad? Where are you going? Tanong niya, dahil mula nang ipasa nito sa kanya ang kumpanya 5 taon na ang nakararaan, bihira na itong lumabas para magtrabaho. Minsan ay tumutulong ito kapag kailangan niya ng gabay, pero most of the time ay nag-e-enjoy na lang ito sa pagbabakasayon sa iba't ibang bansa kasama ang mommy niya. Kaya't ipinagtataka niya ngayon ang biglaang paglabas nito. Didn't I mention last night na kakausapin ko ang magiging driver mo? I have to see her personally at makuha ang loob niya para mapapayag na magtrabaho para sa akin. Take note, para sa akin, Harry. Kaya kapag driver mo na siya, hindi mo siya pwedeng bastyusin dahil ako ang boss niya, hindi ikaw, sagot ng daddy niya. Muli na namang sumama ang timpla ng mukha niya sa narinig. Kagabi pa siya frustrated. Hindi nga siya nakatulog ng maayos dahil kaiisip sa bagay na iyon. Hindi niya alam kung pinagtitripan ba siya ng daddy niya o ano. Sa dami ba naman kasi ng pwedeng kunin nito para maging driver niya, bakit ang babaeng sumapak pa talaga sa kanya? Are you really serious about that, Dad? Sa palagay mo talaga mapapapayag mo siyang maging driver ko? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kagihil sa akin? Baka mas gustuhin pa niyang ibangga ang sinasakyan ko kaysa ipagmaneho ako ng maayos. Sa init ng dugo nun sa akin, I doubt it na makukuha mo siya. She's also arrogant, madaldal, at maingay. I don't like her, mariin niyang sabi. Alam niyang mahihirapan ang daddy niya na kumbinsihin ito dahil asar iyon sa kanya, dahilan para kahit papaano'y makampante siya. Paano namang mapapapayag ng daddy niya si Sophie na maging driver niya matapos ang nangyari? Oo, hinahangaan niya ang pagiging matapang ng babaeng iyon, pero hindi niya mapapatawad ang pagsuntok nito sa kanya at paghampas sa Ferrari niya. Kaya kung makuha man ito ng daddy niya, kahit na para sa kanya, ay imposible. Giyera talaga ang mangyayari sa kanilang dalawa. I'm 100% confident na mapapapayag ko siya, Harry. Kaya ngayon pa lang, binabalaan na kita na huwag kang gagawa ng kalokohan or anything na makakasakit o makaka-offend kay Miss Santiago, dahil ako ang makakalaban mo. This is also my way of giving her the revenge that she deserves, anito bago tumatawang iniwan siya. What the hell, Dad? Ako ang anak mo. Hahayaan mo bang balikan ako ng babaeng yun para paghigantihan ako? Hindi makapaniwalang sigaw niya habang pinagmamasdan ng ama na palabas ng mansyon. Buong maghapon tuloy sa kumpanya nila, wala siyang nasa isip kundi ang ama at kung ano na ang nangyari sa pakikipag-usap nito kay Sophie. I doubt it. Hindi papayag ang babaeng yun. Hindi ko siya magiging driver, bigla na lang niyang nasabi sa gitna ng board meeting. Sir, tanong ng mga ito, na tila naguguluhan sa sinabi niya. Punas siya ng noo at nagpalusot. Oh, nothing. Ipagpatuloy niyo ang report. I'm listening. Sa kabilang banda, abala ng mga oras na iyon si Sophie sa pagluluto ng tanghalian kasama ang lola niya, nang dumating ang bunsong kapatid niya. Ate, sigaw nito pagpasok ng kusina. Oh, ano ba? Ano meron at humahangos ka, Arthur? Tanong ng lola nila. Hinarap niya ito matapos takpan ang nilulutong pakbet. Ano ba yon? Hihingi ka na naman ng barya at magbibilang ka na naman, Arthur, Sinasabi ko sa'yo, tigil-tigilan mo na yan. Kapag wala kang pasok, tumulong ka rito sa bahay, sermon niya sa kapatid, kahit hindi pa naririnig ang sasabihin nito. Dami namang sinabi, hindi naman ako hihingi ng barya, ate. May tao kasi sa labas, hinahanap ka. Mukhang mayaman, ang ganda ng kotse,
Tapos ang gara din ng suot, sagot nito. Kumunat ang noo ni Sophie sa narinig mula sa kapatid. Kaya dala ng kuryosidad, dali-dali siyang lumabas ng kusina at sinilip ang bisitang sinasabi nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama ni Harry na nakausap niya kahapon. Bigla tuloy niyang naalala ang sinabi nito na hindi pa iyon ang huli nilang pagkikita. Dahil pinuntahan nga siya nito, ngunit sa ano namang dahilan. Baka babawiin ang tseke. Hindi pwede. Nagastos na niya ang iba noon kahapon matapos papalitan sa bangko. Hello, Miss Santiago. Good morning. Magiliw na bati nito nang makita siya. Mr. Harrison, sir. Ano pong ginagawa niyo rito? Yutal niyang tanong dito. Bago ito nakasagot, inalok na niya itong pumasok. Tara po muna rito sa loob. Mainit po riyan. Pagpasensyahan niyo na po ang bahay namin, ha? No worries, Miss Santiago. Ako nga ang dapat na mag-sorry sa biglaang pagpunta rito na walang paabi, anito at walang arte na naupo sa kahoy na upuan nila. Dumating naman ang lola niya at nag-abot ng juice sa bisita. Ang bilis ng pagkilos ng lola niya, may handa agad na maiinom. Tungkol nga po pala saan ang pagpunta nyo rito? Ano pong kailangan nyo? Kung kukunin nyo po ang perang ibinigay nyo, nako, pasensya na po, sir, pero nagastos ko na po ang halos kalahati. Marami po kasi akong binayarang utang kaya kulang na, aniya. No, hindi yan ang pinunta ko rito, Miss Santiago, natatawang putol nito sa kanya. Naupo muna siya sa katapat na upuan nito. Kung hindi po yun, ay ano po, tanong niya, nagtataka. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa kung gusto mo na talagang malaman ang sadya ko. Nandito kasi ako ngayon para sana alukin ka ng trabaho, Miss Santiago. Anito na ikinagulat niya. Narinig niya rin ang pagsinghap ng kapatid at lola niya na nakikinig pala sa kanila sa kusina. Trabaho po, anong klaseng trabaho naman po, tanong niya, naguguluhan. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis sa kanya, na halos mawala na ang mga mata nito. Be my son's personal driver, casual na sagot nito. Animated na nanlaki agad ang mga mata ni Sophie at napabalikwas sa pagkakaupo. Ano po? Maging personal driver ng anak nyo. Yung aroganteng anak nyo na nakabunggo sa sasakyan ko, bulalas niya. Tumango-tango naman si Christopher Harrison. Tulad ni Harry, asol din ang mga mata nito. Mukhang may lahi ang pamilyang Harrison. Ganon na nga, Miss Santiago. I know it's a bit crazy and awkward, especially kahapon lang nangyari ang lahat. But after the incident kasi, pinagbawalan ko ng gumamit ng mga sasakyan si Harry, at sinabi kong kukuhanan ko na siya ng driver, paliwanag nito. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya pa ang na-involve. Bakit po ako? Gusto niyo po bang mag-rumble kami ng anak niyo? Siguradong gigil din sa akin yun, lalo na at siya ang laman ng mga balita kaninang umaga. Ang dami pang galit na netizen sa kanya, sagot niya. Napanood ni Sophie kanina ang balita, at wala siyang ibang nasa isip kundi, deserve ni Harry yun. Hindi na rin naman niya pinagtutuunan pa ng pansin dahil naresolba na ang kaso. Huwag nga lang mag-cross ulit ang landas nila ni Harry dahil siguradong babalik na naman ang kulo ng dugo niya rito. Tapos ngayon, bigla nang susulpot ang daddy nito at kukunin pa talaga siyang personal driver ng aroganteng anak nito. World War IV na yata ang gustong mangyari ng ginoong to. I have my reasons kung bakit ikaw ang naisip kong kunin, iya. Una, para makabawi ka sa pagyayabang ng anak ko sa'yo. Gusto kitang maging driver niya dahil nakikita kong hindi ka madadaan sa sindak sa kanya. Kung ibang driver kasi ang kukunin ko, siguradong mapapasunod lang sila ni Harry, paliwanag nito. Napatango-tango siya dahil tama rin naman ito. Totoo, talagang hindi siya magpapasindak sa lalaking yun kahit na mas makapangyarihan ito sa kanya. Kung inaagrabyado na siya, talagang lalabas ang pagiging Amazona niya. Second, nakita ko ang employment background mo, and I'm very impressed. Pinupuri ka ng may-ari ng private car hailing service na pinagtatrabahuhan mo. Dahil 5 taon ka nang nagmamaneho ng hatid car, ay never ka pang naka-violate ng traffic rules at never pa ding na-involve sa anumang aksidente. Nasira nga lang yun kahapon sa nangyari, but it's totally not your fault. Natutuwa rin ako sa'yo dahil kahit babae ka, ay lumalaban ka ng patas sa buhay at ginagawa ang trabahong karaniwan ay lalaki ang gumagawa, dagdag pa nito. Tahimik lang naman siyang nakikinig dito. And lastly,
Nalaman ko na may mabigat kang dahilan kaya ka nagsusumikap kumita ng malaki. You're the eldest daughter, at nakapasan sa balikat mo ang halos lahat ng responsibilidad sa pamilya mo. Kaya nga ako nandito para alukin ka ng trabaho, at para na rin makatulong sa'yo. If you accept the offer, bukod sa malaking sisihirin mo, ay tutulungan ko rin kayong mailipat ang mama mo sa mas magandang mental facility na mas matitingnan siya ng mabuti at mapapabilis ang paggaling niya. I'm willing to do all of this because I admire your beautiful soul, Miss Santiago. Mabuti kang anak at kapatid, kaya gusto kitang tulungan na kahit papaano ay mapaganang pasanin mo. Gusto ko ang mga taong katulad mo. Hindi lang ito tungkol sa pagtatrabaho mo kay Harry kundi para rin tulungan ka lalo, at jobless ka pa ngayon, paliwanag nito. Napayuko si Sophie habang nakikinig sa mahabang pagpapaliwanag ni Christopher. Parang may kung ano sa kanyang dibdib na gusto niyang maiyak matapos marinig ang mga sinabi nito. Hindi nga niya ito lubos na kilala, pero pakiramdam niya'y kilala na siya nito at nararamdaman nito ang hirap na kailangan niyang pagdaanan sa araw-araw makaraos lamang. Hamangat ang ibabang labi niya. Huminga siya ng malalim para pigilan ang sarili na maiyak bago muling nagangat ng tingin kay Christopher. Maraming salamat po, Mr. Harrison. Napakabuti po ng puso niyo para maisip na tulungan kami. Pero sana po ay bigyan niyo po ako ng oras para makapag-isip, aniya, na nakakaunawa namang tinanguan ng kausap. I understand, Miss Santiago. Hindi rin naman kita mina madali since alam kong hindi rin madali para sa'yo ang ino-offer ko. Pero sana pag-isipan mo. Here, kapag may desisyon ka na, tawagan mo lang ako, sabi nito. Tinanggap niya ang calling card na iniwan nito bago ito nagpaalam. Masinsinan niyang tinitigan ang card habang binabalikan ang kanilang napag-usapan. Nang umalis ito, kinausap niya rin ang mga kapatid niya at lola niya tungkol sa inaalok na trabaho. Noong una, ayaw ng mga ito na pumayag siya dahil nga ang ipag-main maneho niya ay ang anak ng nakabangga ng sasakyan niya. Nag-aalala ang mga ito na may gawin ito sa kanya, lalo pat naging tampulan ng batikos ang lalaki sa nangyari. Gayunpaman, napakaganda kasi ng offer ni Christopher, lalo na ang pagtulong sa mama nila na mailipat sa mas magandang mental facility. Pangarap iyon ni Sophie para sa ina, ngunit kulang lang talaga siya sa pera kaya hindi niya magawa. Nahihirapan na din kasi siyang makita ang mama nila sa sitwasyon nito sa mental facility kung nasaan ito ngayon. Kulang kasi sa tao at gamit doon, siksikan pa ang mga pasyente. Noong minsang dumalaw nga siya sa ina, siya pa ang nagpaligo rito dahil iilan lang ang umaasikaso roon. Isang buong magdamag niyang tinimbang ang lahat bago siya nakapagpasya na tanggapin na ang alok. Nagpakapraktikal na siya sa ginawang pasya kaysa unahin ang inis kay Harry. Kaya, kinabukasan, matapos niyang tawagan ang boss niya sa hatid para magpaalam na rito, tinawagan niya naman si Christopher Harrison. Pumayag na rin naman ang may-ari ng hatid na pakawalan siya kahit na parang ayaw pa nito. Isang Harrison na kasi ang nag-alok ng offer kaya wala na rin itong laban. Pumapayag na po ako sa trabahong inaalok niyo, Mr. Harrison, pero may mga gusto po sana akong linawin sa magiging trabaho ko, aniya. Sure, Miss Santiago, hinding-hindi ka magsisisi na tinanggap mo ang offer ko. Pag-usapan natin ang mga dapat mong malaman sa trabaho mo. Ibibigay ko sa iyo ang address ng bahay namin. Hihintayin kita, sagot naman nito. Napangiti na lang siya at naghanda na para pumunta sa mansyon ng mga Harrison. Samantala, halos malukat ang mukha ni Harry habang nakasakay sa sasakyan nila. Pinasundo kasi siya ng daddy niya sa driver nito dahil may kailangan daw silang pag-usapan na importante. Iniisip niya na marahil naghahanap na ito ng ibang magiging driver niya. Duda na kasi siyang napapayag nito si Sophie dahil noong umuwi ito kahapon, mukhang malungkot ito. Nang tanungin niya kung kumusta ang naging pakikipag-usap nito kay Sophie, ay huminga lang ito ng malalim at hindi na siya kinabaw. Natuwa naman siya dahil mukhang bigo na talaga ang daddy niya sa plano nito. Pero iyon ang akala niya. Dahil nang makarating sila sa mansyon nila, napanganga na lang siya sa naabutan. Nasa malawak na living area ng kanilang mansyon ang daddy niya na nakikipag-usap sa bisita nitong akala niya ay hindi na niya makikita pa. Oh, nandito na pala ang ipagmaneho mo. Sophie, come here, son, nakangising tawag sa kanya ng daddy niya nang mapansin siya nito. Bumaling sa kanya si Sophie na nakangisi rin, tulad ng daddy niya. Nagkita ulit tayo, aroganteng senyor ito, anito na ikinapikon niya.
What are you doing here? What is she doing here, Dad? Akala ko ba hindi mo siya napapayag, bulalas niya at nakaduro pa kay Sophie. Ha, parang wala naman akong natatandaan na sinabi kong hindi ko siya napapayag, Harry, ani ng daddy niya. Napanganga na lang siya at inalala ang naging pag-uusap nila kahapon. Pero kahapon, it's my purpose, aniya sa ama, na napahalakhak naman. What's the fun in there kung sasabihin ko agad sa'yo, right, son? Anyway, come here, maupo ka dahil gusto ko iyong kausapin ni Sophie, sagot ng daddy niya. Wala siyang nagawa kundi sumunod. Mabigat ang paghinga at mga hakbang niyang lumapit sa mga ito at naupo sa single couch na naroon. Tiningnan pa niya ng matalim si Sophie, na nangaasar na nakangiti lang sa kanya. So, like what I've told you, you will be having your personal driver from now on. And, una, si Sophie Santiago. She accepted my offer today, ani ng daddy niya. But I don't think she fits for the position, Dad, sagot niya. And why is that? I've checked her credentials already and it's very good, very impressive. Kumpara sa'yo, mas mahusay at matinong magmaneho si Sophie, kaya sa tingin ko'y pasado siya sa trabahong ito, tugon ng daddy niya. Tumikim si Sophie, na parang kinukuha ang atensyon nilang mag-ama. Parang ayaw yata niya, Mr. Harrison, anito na sa daddy lang niya nakatingin, lalo siyang nainis sa babae. Of course, ayaw niya, pero wala siyang magagawa. Alam niya ang mga mawawala sa kanya kung susuway siya sa akin, right, son, bilang ng daddy niya sa kanya. Tiim ang mga bagang at halos mamuti ang kamao niya sa pagpipigil. Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi hayaan ang mga ito. Fine, gawin na ninyo lahat ng gusto nyo. Ano pa bang saysay nang sasabihin ko kung hindi nyo rin naman ako pakikinggan, moktol na lamang niya. Very well. So, isa lang naman ang gusto kong mangyari, Harry. Sumunod ka sa sinasabi ko dahil para ito sa ikabubuti mo. Now, since ako ang nag-offer ng trabaho kay Miss Santiago, technically, sa akin siya nagtatrabaho at hindi sa'yo. I just told you that before. So that means you can't boss her around, at hindi mo rin siya pwedeng utos-utusan ng kung ano-ano na hindi related sa trabaho niya bilang driver mo. Ang boss lang niya ay ako, at sa akin siya susunod at magre-report. Maliwanag, report, wow. So magiging bantay ko na rin siya ngayon at I-relocate, not iuuwi ka niya. Understood. Napapalatak si Harry at umiling-iling. Wala siyang magawa dahil hawak ng daddy niya ang magiging kapalaran niya. Kaya ayaw man niya, wala siyang magagawa kundi sumang-ayon sa trip nito. Looking forward na makatrabaho ka, Sir Arrogante, I mean Sir Harry pala. Huwag po kayong mag-alala, mahusay ako magmaneho. Hindi ako nakakabangga ng sasakyang nakaparada, ani pa ni Sophie, para dagdagan ang inis niya. May araw ka rin sa akin, babae ka, tura na lang niya sa isipan. Formal na nga niyang naging personal driver si Sophie. Ngunit, iba sa mga driver ng magulang niya, hindi pumayag si Sophie na magstay-in sa mansyon nila. Malapit lang naman ang bahay nito, kaya uwian lang din ito. Kinabukasan nga, habang kumakain sila ng almusal, ay dumating na si Sophie para sa unang araw ng trabaho nito. Good morning po, reporting for duty, bati nito sa kanila. Tumaas pa ang isang kilay ni Harry dahil sa ayos nito. Ibang-iba si Sophie ngayon, nakasuot ng itim na tuxedo na pinasadya pa talaga para sa kanya. Nakaayos din ang mahabang itim na buhok nito sa isang maayos na pusod. Sa totoo lang, nagandahan siya agad sa babae. May paghanga na nga si Harry dito, unang araw pa lang. Ngunit mas napapansin niya ang inis niya sa sitwasyon na kinahantungan niya. Nandito ka na pala, Sophie. Kumain ka na ba ng almusal? Halika, saluhan mo na kami, alok ng daddy niya rito. Salamat po, sir, pero tapos na po akong kumain. Hihintayin ko na lang po si Sir Harry na matapos sa pagkain, sagot nito sabay belang ng tingin sa kanya. Tinaasan niya ito ng kilay, pero ngumiti lang si Sophie. Medyo natigilan si Harry roon dahil mas nagmukha itong maamong anghel kaya agad din niyang iniwas ang tingin niya rito. Iya, ikaw na ang bahala sa anak ko, singit naman ng mommy niya. My husband trusted you, so I trust you too. Drive safely always. Maraming salamat po sa tiwala, ma'am. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko, magalang na sagot ni Sophie. Matapos ang almusal,
Pumasok na rin sa trabaho si Harry. At syempre, si Sophie ang kanyang driver. Nang medyo nakalayo na sila sa mansyon ay pinatigil ni Harry ang sasakyan. Bakit? Anong problema? May naiwan ka ba? Tanong ni Sophie. Nothing. Ako na ang magmamaneho. Aniya. Ha? At bakit naman ikaw ang magmamaneho? Ako nga ang driver mo. Hindi ka yata nakikinig sa daddy mo, eh. Gusto mong isumbong kita? Sagot nito at muling nagmaneho. Stop. I said stop the car. Kapag hindi mo itinigil to, tatalon ako, galit na sabi ni Harry. Napakaarte mo naman, eh. Sige, tumalon ka kung mabubuksan mo ang pinto, sagot ni Sophie. Napaikan si Harry sa sagot nito, lalo pat hindi niya mabuksan ang pinto. Sa sobrang inis, nakalimutan niyang naka-safety lock nga pala iyon. Do you really think na magtatagal ka sa trabahong to, Sophie? Let's see kung kakayanin mo ang pagiging driver ko. Pagsisisihan mong tinanggap mo ang trabahong to. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na lang, banta ni Harry. Aba, pinagbabantaan mo pa ako, ah. Makakarating yan kay Sir Christopher. Balita ko pa naman, kapag sumuwi ka sa kanya, mawawalan ka ng trabaho. Kaya mo yun. Sayang naman kung from CEO, tutunganga ka na lang sa bahay. Ang laki pa naman ng sweldo mo sa kumpanya, pang-aasar ni Sophie. Pika na siya dito. Halos namumula na ang mukha niya sa pagpipigil na huwag makapagsalita ng kung anuman o masaktan ito. Pasalamat ka talaga, babae ka. Kung hindi, ano? Aba, ako pa hahamunin mo. Hindi ka rin uobra sa akin, Sir Arrogante, dahil hindi rin talaga kita aatrasan. Pwede ba, kung wala ka nang sasabihin, manahimik ka na nga lang dyan at nagmamaneho ako. Kapag tayo'y nakabangga rito, kasalanan mo, sagot ni Sophie. Hanggang makarating sila sa kumpanya, hindi na nawala ang pika ni Harry sa bagong driver. Unang araw pa lang nito, pero kuhang-kuha na nito ang inis niya, at sirang-sira na ang araw niya. Sigurado siyang magpapatuloy pa ito sa mga susunod pang araw. Mabilis na lumipas ang isang linggo, at sa bawat araw na dumaraan, feeling wagi lagi si Sophie. Paanong hindi, gayong wala namang magawa si Harry. Kahit na anong gawin niyang asar dito, hindi siya mag-alaw ni Harry dahil lagi niyang tinatakot ito na isusumbong sa ama nito. Masaya naman si Sophie sa trabahong pinili niya. Kahit hindi siya nagtatrabaho sa mismong kumpanya, at least ay na-experience na rin niyang pumasok sa isang opisina at magsuot ng corporate attire. Kapag naghihintay siya kay Harry, madalas ay nasa cafeteria siya ng building nito. Minsan, nakakapasok din siya sa opisina nito. Marami na nga siyang nakakausap na empleyado, at halos lahat ay nagugulat kapag sinasabi niyang personal driver siya ni Harry. Hindi rin naman kasi pangkaraniwan na isang babae ang personal driver, kaya't maraming nagugulat at nagdududa. Isang gabi, habang nagpapahinga si Sophie sa kanyang kwarto, may tumawag sa cellphone niya. Oh, ano naman ang kailangan nito? Aniya nang mabasa ang pangalan ni Harry bilang caller. Anong kailangan mo? Day off ko ngayon. Ah, sagot niya kaagad. Linggo kasi ngayon, day off ni Harry sa trabaho kaya day off niya rin dapat iyon. Pumunta ka rito sandali at ipagmaneho mo ako. May business meeting akong kailangang puntahan, utos nito. Nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Kung may meeting nga ito kahit day off, mapipilitan talaga siyang ipagmaneho ito. Basta kasi may kinalaman sa trabaho, hindi siya pwedeng tumanggi. Sandali lang, papunta na po, kamahalan, sagot na lang niya. Nagpaalam siya sa mga kapatid at lola niya, at halos ayaw nga siyang payagan ng mga ito dahil day off niya. Pinaintindi na lang niya sa kanila na trabaho ang pupuntahan niya. Hindi na siya nagbihis pa ng tuxedo dahil sandali lang naman daw sila. Overtime pay din iyon, kaya sayang din naman. Pagdating niya sa mansyon ng mga Harrison, naghihintay na si Harry sa labas. Ibinato pa nito ang susi sa kanya. Napairap na lang siya sa impakto. Let's go. Ang tagal mo. Naghihintay na ang kikitain ko, anito bago sumakay ng sasakyan. Parang 15 minutes lang naman siyang naghintay. Sana sinabi nito ng mas maaga kung gusto nitong mas maagang makarating sa pupuntahan nila, sentimiento na lamang niya bago sumunod at pinaandar ang sasakyan. Sulyap-sulyap siya sa rearview mirror ng sasakyan habang nagmamaneho. Simpleng t-shirt at jeans lang ang suot ni Harry, may patong pang leather jacket. Nasanay na siyang makita itong naka-business attire, kaya ngayon ay medyo naninibago siya.
Pero aaminin niya na mas gwapo ito kapag ganun ang ayos. May rebellious prince vibe itong umaapaw sa personalidad nito. Gwapo sana ang lalaking to, pero masyado lang mayabang at arogante. Kung maayos-ayos lang ang ugali nito, siguro baka magka-crush pa ako sa kanya. Kaso, sa ngayon, mukha niyang masarap ay crush dahil sa ugali niya, bulong niya sa isipan. Napansin tuloy siya nito. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Supladong tanong nito sa kanya. Wala. Bakit? Masamang tumingin, sagot niya. Oo, masama, anito bago tumano sa labas ng bintana. Suplado, bulong na lang niya at tahimik na nagmaneho. Makalipas ang ilang oras, pinatigil din nito ang sasakyan. Itigil mo na ang sasakyan, utos nito. Nagtataka naman siyang itinabi ang sasakyan. Bakit? Huwag mong sabihin na kukunin mo na naman ang susi sa akin at ikaw ang magmamaneho, bilang niya rito. Maghintay ka na lang dito sa sasakyan. Kakausapin ko lang sandali ang kamiting ko, anito at humarap sa isang exclusive bar na nasa harapan nila. Diyan, sino naman ang makikipag-meeting sa ganyang lugar? Dahilan mo lang yata yan, eh. Pero ang totoo, maghahi-happy ka lang talaga. Tinaon mo pa ngayon na wala ang daddy mo, bulalas niya. Alam niya kasing nagbabakasyon sa Singapore ang mga magulang at kapatid nito ngayon. Diyan nga, bakit? Nakikialam ka kung saan ako makikipagkita sa mga kakausapin ko, irap nito sa kanya bago bumaba ng sasakyan. Dali-dali naman siyang sumunod dito. Hindi ako papayag. Isama mo ako sa loob para makita ko na totoong sinasabi mo. Kapag nagsisinungaling ka at nagdadahilan ka lang, i-report kita sa daddy mo, aniya. Tinitigan lang siya nito ng masinsinan bago siya nito basta nalang hinayla papasok. Napakakulit mo. Halika, angle nito. Maingay at matawa ang unang sumalubong sa kanila nang makapasok sila sa bar. Nakapasok na rin naman si Sophie noon sa isang bar, pero hindi kasing garbo ng pinasok nila ngayon. Nagtuloy-tuloy sila ng lakad ni Harry hanggang sa ikalawang palapag. Sa dulo, may isang private couch kung saan may isang lalaking naghihintay. Nang makita sila nito, tumayo ito at kumaway. Hey, bro, it's been a while since nung lumabas tayo ng ganito, anang lalaki bago bumaling kay Sophie. Wow, who's this girl? Siya ba yung nababalitaan kong personal driver mo? Tanong nito. Tipid na tumango naman si Harry. Nice to finally meet you. I'm Henry Sanford, Harry's best friend and Harrison ko, pakilala nito sa kanya at inabot pa ang kamay. Malugod naman niyang tinanggap iyon. Nice to meet you rin po. Ako po si Sophie Santiago, pakilala niya rin. Medyo malakas nga lang dahil sa ingay ng tugtugan. Have a seat. Hindi ko alam na isasama ka rin ni Harry dito, alok nito. Tiningnan muna niya si Harry na nakaupo na pala at may hawak ng bote ng alak. Sumama lang po ako para makita kung talaga bang negosyo ang pag-uusapan niyo rito, sagot niya. Tumawa naman si Henry. Totoo naman yun. May pag-uusapan talaga kami tungkol sa negosyo. At the same time, konting inom na din. Kaya sana, huwag mo nang ipaabot kay Tito Chris, please, umakbay pa ito sa kanya at inabutan siya ng ladies drink. Sige, iniaya na lang niya. Naupo na lang siya sa kabilang dulo ng couch habang nagmamasid sa paligid. Hindi na siya nakialam pa sa kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Minsan, naririnig niya na ang kumpanya ang pinag-uusapan ng mga ito, pero minsan napupunta na sa kung saan-saan. Hinayaan na lang din niya ang mga ito, lalo na si Harry. Mukhang kailangan din naman kasi ng lalaki ng konting pahinga. Alam niyang pagod ito palagi sa trabaho. Palalagpasin ko na lang ito. Mukhang problemado rin kasi ito sa negosyo, aniya sa sarili. Tumayo siya pagkalipas ng ilang oras at nagpaalam sa mga ito. Iihi lang ako. Pagbalik ko, alis na rin tayo. Anong oras na kasi? Aniya kay Harry na medyo namumula na. Oo na, bilisan mo na lang, sabi nito. Lumakad na siya at hinanap ang CR na hindi naman siya nahirapan hanapin. Medyo natagalan lang siya dahil maraming gumagamit. Nang matapos, lumabas na siya para sana bumalik kina Harry, pero biglang may nakabangga siyang lalaki na may dalang beer. What the hell? Hey, di ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Asep ng nakainom na lalaki. Natapunan ng alak ang suot nitong jacket. Pasensya na po. Hindi ko kayo napansin. Pasensya na talaga, dispensa niya. Naglabas pa siya ng panyo para panasan ang nabasang jacket nito,
pero bigla nitong hinawakan ang baba niya. Hey, alam mo, hindi kita mapapatawad sa nagawa mo. But there's a way para mapatawad kita. Gusto mong sumama sa akin. Kinilabutan siya sa ngisi nito at sa gusto nitong mangyari. Dali-dali niyang tinabig ang kamay nito sa baba niya. Humihingi ako ng pasensya sa nagawa ko, pero sana naman huwag mo akong bastyusin, angle niya rito at basta na lang itong nilagpasan. Ngunit muli siya nitong hinablot sa braso. Pakipot ka pa, ha? Ano bang gusto mo? Gusto mo ng sasakyan, kondo, pera. Ibibigay ko sa'yo, basta ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Nagpantang na ang tenga roon ni Sophie kaya't hindi na niya napigil ang suntukin ang mukha nito. Gago ka, hindi ako yung tipo ng babae na loko-loko. Isa pa, ang pangit-pangit mo. Asa kang papatulan kita, gigil niyang sigaw dito. Napansin na sila ng ibang tao, ngunit dined na lang sila. Mukha namang nainsulto ang lalaki sa ginawa at sinabi niya. Bakas ang galit sa mukha nito at mukhang balak na siyang saktan. Medyo kinabahan si Sophie, pero hindi naman niya ito uurungan. Ikaw na babae ka, sigaw ng lalaki at akma siyang susuntukin, ngunit may pumihil dito. Akala ko ba iihi ka lang? Bakit gumagawa ka ng gulo rito? Sakit ka talaga sa ulo, Sophie. Salubong ang mga kilay na tanong ni Harry sa kanya, hawak pa rin nito ang kamay ng lalaking susuntok sana sa kanya. Hoy, bitawan mo nga ako. Sino ka bang tarantadong kinakausap ko? Ani ng lalaki. Harry, sagot nito matapos itulak ang mukha ng lalaki. Muli siyang binalingan. Ano? Tinatanong kita, Sophie, anito? Napalunok siya ng ilang beses bago natauhan sa sandaling pagkakatulala. Hindi naman ako nagsimula, Yan, binastos ako. Gusto akong isama at bayaran ng kung ano-ano, sagot niya bago tinuro ang lalaki na kakabangon lang. Is that so? Ani naman ni Harry, at bigla siyang kinilabutan nang mawala ang emosyon sa mukha nito. Lumakad ito sa lalaking bastos sa kanya at napahawak siya sa bibig nang bigla itong sapakin ni Harry. No one's allowed to touch my girl, okay? No one, madiing sabi nito. Sinipa pa nito ang sikmura ng lalaki na nakahiga bago siya hinayla palayo. Hindi na namalaya ni Sophie na nakalabas na sila ng bar dahil sa pagkakatulala niya. Bagamat maingay sa loob, sigurado siya na tama ang narinig niyang sinabi ni Harry, my girl. Yun ang narinig niyang sinabi nito. Had be the kiss, anito na gumising sa diwa niya. Akin na ang susi, pero hindi ko pwedeng. God damn it, akin na ang susi, Abby. Kapag hindi mo binigay sa akin ang susi, babalik ako sa loob at magwawala ako roon. Babalikan ko yung tarantadong bastos sa'yo at gugulpihin ko kahit pa makarating kay Dad. Nanlaki ang mga mata ni Sophie habang nakatitig dito, nabibigla siya sa mga sinasabi nito, pati na rin sa pagtawag sa kanya ng Abby. Ano? Hindi mo ibibigay? Akala mo ba nagbibiro ako, ha? Nataranta siya nang bigla itong lumakad at babalik nga sana sa loob ng bar, pero agad niya itong pinigilan. Sira ulo ka ba, ha? Tumigil ka na nga, lasing ka na tapos gusto mo pang magmaneho, sita niya rito. Nagulat siya nang harapin siya nito at hawakan ang kanyang mga pisngi. Hindi ako lasing, okay. Mukha ba akong lasing sa'yo, ha? Tanong nito habang halos ilang pulgada na lang ang layo ng kanilang mga mukha. Parang naputol ang dila ni Sophie sa mga sandaling yun. Bigla na lang kinabog ng malakas ang kanyang dibdib sa di niya malamang dahilan. Katunayan, kanina pa yun kinakabog mula nang iligtas siya nito sa lasing na lalaki. I'm not drunk, okay. Kaya ko pa magmaneho. Kaya akin na ang susi, ihahatid na kita. Anito na tila may hatid na mahika, dahil hindi niya namalayang inaabot na niya ang susi rito. Tara na, baka kung sino pang mabastos sa'yo dito, sabi pa nito pagkakuha ng susi. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto sa passenger seat at ay nalalayang maupo. Buong durasayon ng biyahe nila pauwi ay nakatanaw lang siya sa labas at malalim ang iniisip. Nawiwirduhan kasi siya sa mga hindi niya inaasahang kilos ni Harry, pati na rin sa sarili niya. Sa lalim ng pag-iisip niya, hindi niya namalayang nasa harap na pala sila ng bahay niya. Kung hindi pa siya tinapak ni Harry, ay hindi pa siya kikilos. Salamat sa paghatid. Pero sigurado ka bang kaya mo pang magmaneho pauwi? Dapat kasi sa mansyon nyo na lang tayo dumiretso. Pwede namang mag-commute na lang ako pauwi, aniya. Binalingan siya nito.
Naihatid na nga kita ng ligtas dito, nagdududa ka pa. Kaya ko pang magmaneho pa uwi, okay. As if naman hahayaan kitang umuwing mag-isa. Mamaya mabastos ka na naman ng kung sino, sagot nito. Muli, bumilis na naman ang tibok ng puso niya sa naging sagot nito. Sige na, bumaba ka na nang makapagpahinga ka na, sabi nito. Dali-dali at walang salita nga siyang bumaba ng sasakyan. Gusto na rin niyang lumayo muna rito dahil baka kung ano na namang masabi nito. Pero bago pa siya makapasok sa bahay nila, muli siya nitong tinawag. Nakababa lang ang salamin ng driver's seat at doon ito nakadungaw. Bailang niya rito. Napalunok siya ng lihim sa malalim na pagtitig nito sa kanya. Nothing. Tatanungin ko lang kung ipagmamalaki mo bang trabaho ko, sagot nito sa weirdong tanong niya. Okay. Then I'll see you tomorrow. Good night, Abby, anito bago minaneho ang sasakyan palayo. Naiwan naman siyang tulala, hawak ang nagwawala na naman niyang dibdib habang nakatanaw sa sasakyan. Lasing lang siya, Sophie. Huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya at mga ginagawa niya. Tama, lasing lang siya kaya siya ganon kabait, aniya sa sarili bago pumasok sa kanilang bahay. Inaasahan ni Sophie na babalik na sa dati si Harry matapos ang gabing yun, ngunit nagkamali siya. Dahil matapos ang gabing sumama siya rito sa bar, marami na siyang napansin na kakaiba sa kinikilos nito. Sa bawat araw na lumipas, hindi na rin ito nagsusuplado sa kanya at palagi na rin siyang sinasama nito na kumain sa iba't ibang restaurant tuwing lunch break o merienda. Ang higit pa niyang ikinagulat ay tuwing day off niya, pumupunta ito sa kanila sakay ng taxi para sunduin siya at samahan na bumisita sa mama niya. Sa halos 2 buwan nga nang ginagawa nito yun, ay nakasundo na nito ang mama niya, na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan mula nang ilipat sa maayos na facility. Gusto ko ang binatang kasama mo, anak. Mabait siya, tapos gwapo pa, anang mama niya habang nasa mini garden sila ng mental facility at nakaupo sa isang bench. Nakangiti itong nakatingin kay Harry na nasa di kalayuan, kausap ang daddy nito sa cellphone. Alam mo ba, noong huling dalaw niya rito habang kausap mo yung nurse ko, may sinabi siya sa akin, ani ng mama niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at biglang na-curious sa sinabi ng mama niya. Ano namang sinabi niya, ma? Nanghihingi siya ng sorry sa akin kasi sinusungitan ka raw niya palagi kapag nagmamaneho ka sa kanya. Sabi niya, hindi naman daw siya naiinis sa'yo. Naiinis lang daw siya sa sitwasyon niya. At sabi pa niya, maganda ka raw at gusto niyang maging nobya ka. Nanlaki ang mga mata ni Sophie at nag-init ang kanyang mukha. Alam niyang mabuti na ang kalagayan ng isipan ng mama niya. Katunayan, kapag nagtuloy-tuloy nga ito, ay maaari na itong makalabas mula sa halos 2 taon na pananatili nito sa mental facility. Kaya alam niyang hindi gawa-gawa lang ng mama niya ang anumang sinasabi nito. Masaya itong humarap sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang dami mo nang ginawang sakripisyo, anak. Kaya oras na para unahin mo ang sarili mo. Alam ko, kaya wala ka pa ring nobyo hanggang ngayon ay dahil natatakot kang matulad sa amin ng papa mo. Ang maging buhay pag-ibig mo na matulad ka sa akin, na nabaliw dahil sa pag-ibig. Hindi, Maria, huwag kang mag-isip ng ganyan. Saka masaya naman po akong gawin ang lahat para sa pamilya natin. Alam ko, anak, at nagpapasalamat ako dahil napakabuti mo sa amin. Sinalo mo na lahat ng responsibilidad sa pamilya. Ang gusto ko lang namang sabihin ay huwag kang matakot na magmahal. Huwag kang matakot na baka matulad ka sa akin. Dahil alam kong hindi mangyayari sa'yo ang nangyari sa akin at sa papa mo. Dahil matapang kang babae. Isa pa, alam kong mahal ka ni Harry, pero hindi lang niya alam kung paano sasabihin sa'yo. Dahil baka ang asan mo lang daw siya o kaya hindi mo siya paniwalaan dahil sa naging simula nyo, natatawang dugtong pa ng ina nito. Nakagat naman ni Sophie ang ibabang labi at napayuko sa mga kamay niya. Mukhang may gusto ka rin naman sa kanya. Tama ako, anak, no, usisa ng ina nito. Totoo naman, sa halos 2 buwan niyang paninilbihan bilang private driver ni Harry, at simula noong magbago ang pakikitungo nito sa kanya, unti-unti na ring nahulog ang loob niya rito. Sa mga ginagawa at pinapakita nito sa mga nagdaang buwan, imposible para sa kanya na hindi magkaroon ng paghanga para sa lalaki. Hindi niya ito pinapaalam kahit kanino, kahit nga sa mga kapatid niya na kinukulit na siya kung anong meron sa kanila ni Harry dahil sa linggo-linggo nitong pagsundo sa kanya.
Ayaw niyang asarin siya ng mga ito, at dahil mas lalo siyang ma-awkward na magtrabaho para kay Harry. Kaya ngayong narinig niya ang mga sinabi ng mama niya, lalo tuloy niyang hindi na malaman ang gagawin. Hindi na nasagot pa ni Sophie ang tanong ng ina, na sa tingin naman niya'y alam na rin ito ang sagot. Lumapit na kasi sa kanila si Harry na katatapos lang kausapin sa cellphone ang daddy nito. Ah, ma'am, okay lang po ba na hiramin ko muna si Abby? Babalik na lang po ulit kami next week para dalawin kayo, magalang na paalam nito sa mama niya. Oo naman. Buong maghapon na nga kayong nandito, sagot ng mama niya bago bumaling sa kanya. Sige na, anak, mukhang may importante kayong pag-uusapan ni Harry. Bumalik na lang kayo ulit sa susunod. Salamat sa pagdalaw. Iyakap mo na lang ako sa mga kapatid mo. Pasasaan ba't makakasama ko na ulit kayo? Opo, Maria, mag-iingat kayo rito, ha? Sina Lola at yung dalawang Kol-Okoy, bukas daw sila dadalaw. Kayo mismo ang yayakap sa kanila, paalam niya rito bago yamakap. Paglabas nila ng mental facility, may nakaabang ng sasakyan sa kanila. Pinagbuksan pa siya ni Harry, at sa tabi pa niya ito umupo sa backseat. Ngayon nakatabi niya ito, muli niyang naalala ang mga nalaman mula sa mama niya. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na mamula dahil siguradong mapapansin siya nito. Gustuhin man niyang tanungin ito tungkol sa sinabi ng mama niya, wala naman siyang lakas ng loob. Pasensya na kung naputol ang pag-uusap niyo ng mama mo, ha? Gusto raw kasi akong makausap ni Dad, Tinatanong ko nga kung ano, dahil ayoko kayong maistorbo ng mama mo. Pero ayaw sabihin, Sabi niya, isama raw kita pabalik ng mansion ngayon, ani Harry na bumasag sa pananahimik niya. Ayos lang naman, baka may importante nga siyang sasabihin, sagot na lang niya. Bagamat maging siya ay nagtataka na rin. Nang makarating sila sa mansion, sinundo agad sila ng maid para ihatid sa garden kung nasaan daw ang daddy ni Harry. Nadatnan nga nilang naroon ito, kasama ang mommy ng binata. Mabuti at nandito na kayo. May gusto lang kasi akong sabihin sa'yo, Sophie, anang daddy ni Harry. Medyo kinakabahan siya sa pagiging seryoso nito. Ano po yun, Sir Christopher? Tanong niya. Effective today, inaalis na kita bilang driver ni Harry. Hindi ka na magmamaneho para sa kanya, iya. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Hindi siya kaagad nakapag-react kaya't si Harry na ang gumawa para sa kanya. What the hell, Dad? Are you firing her? Bulalas nito. Oo, parang ganun na nga, casual lang na sagot ng ama nito. But why? Maayos naman ang pagtatrabaho niya. Bakit mo siya aalisin sa pagiging driver ko? Remember, wala na siyang babalikan na trabaho sa dati niyang kumpanya dahil kinuha mo siyang driver ko. Paano na ang pamilya niya? Ang mama niya. Nagtaka si Sophie dahil parang si Harry ang spokesperson niya. Bagamat may punto naman ito, wala na talaga siyang babalikan na trabaho. Dahil hindi ko na nakikitang kailangan pa siya para maging driver mo, Harry, sagot ni Christopher. Ibabalik ko na rin kasi sa'yo ang kalayaan mo na gamitin na ang sasakyan mo, pati na ang pagbabalik sa penthouse mo. Nakita ko naman na malaki na ang pagbabago mo sa 2 buwan na dumaan. So, tinatapos ko na ang parusa ko sa'yo. Meaning, hindi mo na kailangan ng driver. Hindi alam ni Sophie ang mararamdaman niya, kung matutuwa ba siya o hindi. Nag-aalala kasi siya na ngayong wala na siyang trabaho, baka makaapekto rin yun sa kasunduan nila tungkol sa mama niya. Pero hindi mo pwedeng gawin to sa kanya, Dad. Dahil lang sa tinatapos mo na ang parusa mo sa akin, aalisin mo na rin siya sa trabaho, giit pa rin ni Harry na mukhang galit sa daddy nito. Bakit ba parang galit ka pa, Harry? Ano naman kung alisin ko si Sophie bilang driver mo? Ako ang boss niya, hindi ikaw, remember. Saka hindi naman pwedeng habang buhay na lang maging driver mo si Sophie. So, kung may balak kang ligawan siya, then gawin mo, kahit hindi mo na siya driver. Problema ba yun, Anito na parang wala lang ang mga sinabi. Kapwa naman sila natameme ng ilang sandali sa sinabi ng Ginoo. Unti-unti na namang nag-init ang mukha ni Sophie, lalo na sa kakaibang ngiti ng mommy at daddy ni Harry. Hindi naman maganda na pinagtatrabaho ko bilang driver mo ang babaeng nagugustuhan mo, right, son? Ngisi nito sa anak, na namumula na rin ng mga oras na iyon, bago ito bumaling sa kanya. Don't worry, Iya. Kahit hindi ka na nagtatrabaho para sa akin, hindi ko pa rin puputulan ang tulong ko sa mama mo at ang scholarship na binigay ko sa mga kapatid mo,
Anang Ginoo bago tumayo, maging ang mommy nito. Sige po, sir, kiming ani ni Sophie. Paano, maiwan na muna namin kayong dalawa, nang makapag-usap na kayo ng maayos, sabi pa ni Christopher. Harry, umayos ka. Ako na ang gumawa ng unang hakbang, kumilos ka naman. Hindi ako ganyan katulad noong nakilala ko ang mommy mo. Noong natipuhan ko siya, niligawan ko siya kaagad. Sana ganun ka rin. Hindi yung pinapatagal mo pa. Baka maunahan ka ng iba kay Sophie, sabi nito habang nakangisi, bago tinapak ang balikat ng tulalang si Harry. Binigyan pa ng mag-asawa ng matamis ng ngiti si Sophie bago umalis. Totoo si Dad talaga, nakakainis, bulalas ni Harry. Makalipas ang ilang minuto, kapwa sila na natiling tahimik, halos hindi makatingin sa isa't isa. Abby, yung sinabi ni Dad, huwag mo na. Ayos lang, huwag na lang nating pansinin. Siguro inaasar ka lang nila, hindi ba, ani Harry, na mabilis na pinutol ang sasabihin sana ng binata. Kinakabahan kasi siya at hindi malaman ang gagawin. No, actually, he's right, dapat hindi ko na pinapatagal. Napatingin si Sophie kay Harry na may sensin ang nakatitig sa kanya. Tumikim ito at inalok ang upuang binakante ng mga magulang nito. Maupo muna tayo. May gusto akong sabihin sa'yo, Abby. Wala sa sarili siyang naupo roon, hawak ng mahigpit ang maliit na shoulder bag sa kanyang kandanggan. Huminga muna ng malalim si Harry bago ito muling nagsalita. Sasabihin ko sana to sa'yo sa mas maayos at romantic na paraan, pero inunahan na ako ni Dad. Well, ang totoo ay matagal na akong may gusto sa'yo, Abby. I know na kailan lang tayong nagkakilala, pero para sa akin, parang matagal na kitang kilala. Parang tumigil ang puso ni Sophie sa pagtibok ng ilang segundo sa narinig. Kanina, sa mama lang niya narinig ang ganito, pero ngayon, mula na mismo sa bibig ni Harry. Anong ibig mong sabihin, maang niyang tanong, kahit na alam naman na niya. Unang araw pa lang na nakilala kita, hinangaan na kita dahil sa pagiging matapang at palaban mo. Kung nagkakasagutan man tayo noon, yun ay dahil naiinis lang ako sa ginawa ni Daddy sa akin. At gusto ko rin talaga na sumasagot ka pabalik sa akin. I like it, yung hindi ka nagpapatalo sa akin. Bibihira lang kasi ang babaeng tulad mo. Mas lalo kitang hinangaan nung nalaman ko kay Dad ang sitwasyon mo, about you taking the responsibilities for your family and about your mom's situation. Nahiya nga ako sa sarili ko dahil yung babaeng nagmamaneho pala para sa akin ay may mabigat na pasanin sa balikat niya. Kaya sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nadadagdagan pa ang pasanin mo sa buhay. Tumigil na ako sa pagpapasakit sa ulo mo at gumawa ako ng paraan para mapagan kahit papaano ang sitwasyon mo tuwing kasama kita. Hanggang sa hindi ko na namamalayan na na-enjoy ko na ang kasama ka. Lagi, at palagi na rin kitang naiisip. Maybe you already noticed na naging gentle and kind na ako sa'yo. It's because I'm starting to fall, Abby. Mahabang pag-amin nito sa nararamdaman para sa kanya. Naroon lang naman si Sophie na halos maluha habang nakikinig dito. Hindi niya maitatwa na nagdiriwang ang puso niya sa galak sa naririnig niya mula kay Harry. Kahit naman siya ay nahulog na rin ang loob dito. Hindi lang siya makapaniwala na mangyayari sa kanya ang nangyayari sa iba, na magustuhan rin ng taong gusto mo, lalo pat ang layo ng agwat nila sa buhay. Ang awkward ba? Hindi ba kapanipaniwala, Abby? Kamot ulong tanong nito sa kanya. Napangiti naman siya at umiling. Hindi naman. Pero parang hindi ikaw, Parang masyadong sweet para sa isang arogante at mayabang na Harry Harrison, tugon niya. Oy, kahit naman arogante at mayabang, pwede pa ring maging romantiko. At isa pa, hindi na ako arogante at mayabang. Slight na lang. Pero nagbago na ako. You changed me for the better. Ang bilis nga, I've been conceited and arrogant since I was young. Feeling ko nasa akin ang lahat. Feeling ko kaya kong bilhin ang lahat, kahit prinsipyo ng isang tao. Pero mula nang magkakilala tayo at sinuntok mo ako, parang naalag ang utak ko, pati na rin ang puso ko. At mas lalo pa akong natauhan ng makilala kita ng mas malalim. Siguro pinakilala ako sa iyo ni Lord para alugin ang utak ko. Nabanggit sa akin ng daddy mo noon na masunurin ka naman sa kanila. Hindi ka rin tulad ng iba na polikiro. Pero ang problema nila sa iyo ay ang pagiging arogante mo at mapagmataas sa kapwa. At hanggat hindi nila maaalis yun sa iyo, hindi sila masaya.
Masaya ako na nompog ka na. Yes, and it's all because of you. Thank you for making me better. Effective ba ang suntok ko sa'yo? Sapol hanggang sa kaloob-looban mo kaya ka natauhan. Oo, sapol hanggang sa puso ko, malambing nitong sagot na ikinakilig naman ni Sophie. Parang sira, napaka-cheesy, di bagay, natatawang sabi niya upang itago ang labis na kilig. Nagiinit na rin ang pisngi niya dahil sa uri ng titig ni Harry. Oy, pero tayo bagay. Ano ba, natatawang sabi ni Harry. So ano na ngayon? Dahil hindi nakita personal driver, edi ay level up na natin. Siguro maging girlfriend ko, pwede na. Or wife, perhaps. Mukhang hindi naman tatutol si Dad. What do you think, ha? Parang ang bilis mo yata, Mr. Yabang. Hindi uso ang salitang law, sa'yo. Na doon din naman kasi ang punta noon. Sasagutin mo rin naman ako, right? Namumula ang mga pisngi ni Sophie, pero natawa siya. Deep inside, tama naman ito. Pero, syempre, bilang first boyfriend niya si Harry, if ever, sana naman maranasan niyang ligawan. Huwag masyadong mataas ang kumpiyansa. Manligaw ka muna, ani niya na nagkibit balikat. Naman, okay kung yan ang gusto mo. We have it your way. Tanggal talaga ang angas mo kapag ikaw ang naging girlfriend ko, banat nito sabay kindat. Tingnan lang natin. Totoo yun, sigurado akong puro kilig lang ang mararamdaman mo. Mukha namang sanay na sanay ka ng magpakilig ng babae. Actually, hindi pa rin naman ako nagkaka-girlfriend ng seryosohan. Never din akong nakaranas manligaw. Pero dahil mahal kita at gusto kong maging asawa ka, liligawan kita, Abby. Please, don't break my heart, babe. Nginitian niya ng matamis ang binata. Alam naman niya sa sarili niya na hindi rin magtatagal ang panliligaw nito. Sinimulan nga kaagad ni Harry ang panliligaw sa kanya at sa pamilya niya. Nagpaalam ito ng formal sa mga kapatid niya at lola niya, maging sa mama niya, na manliligaw ito sa kanya. Natural, unang kalaban nito ang mga kapatid niyang lalaki, na kalaunan ay nasa hulog din ito ng mag-agarang sapatos. Pero bukod doon, nakuha rin ng binata ang loob ng dalawa niyang kapatid. Para nang ang magkakatropa ang mga ito. Minsan, sama-sama rin si Harry sa dalawa kapag nagbabasketball sa court nila sa barangay. Kahit sino atang mga lalaki, basketball ang unang pagkakasunduan, lalo na kung parehas ng hilig. Bilang regalo rin ng daddy ni Harry sa kanya, na natuwa sa kinalabasan ng parusa nito sa anak, binigyan siya ng scholarship para muling makabalik sa pag-aaral, na labis niyang ikinatuwa. May pagpapatuloy na niya ang kurso niyang business management na gustong-gusto talaga niya. Hello, baby. How's your school? Tanong ni Harry nang sunduin siya nito sa school niya. Simula noong mag-aral siya, si Harry, na boyfriend na niya, ang sumusundo sa kanya. 2 taon na sila bilang magkasintahan mula nang sagutin niya ito. Ayos naman. Medyo mahirap lang ang ibang subjects pero kaya naman. Kailangan kong makatapos para makapagtrabaho na rin ako sa company na tulad ng sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, kahit hindi ka makatapos, kukunin naman kita sa kumpanya namin. Ang trabaho mo lang, ay gan ka maghapon. Yun lang, biro nito. Sira ulo, sayang naman ang oportunidad na binigay ng daddy mo sa akin kung hindi ko paghuhusayan. Gusto kong makatapos, no, para may maipagmalaki naman ako. Hindi naman masamang maging driver, pero mas hindi naman masamang mangarap ng mas mataas. At kung may pagkakataon kang matupad, edi grab the opportunity at pagbutihin mo, tugon niya, na nagpahanga lalo kay Harry. Kaya swerte ako sa'yo, Hindi lang matapang at palaban ang soon-to-be wife ko, matalino rin, namula na lang ang mukha niya dahil palagi siyang kinukulit ni Harry na pakasalan na ito. Hindi rin naman siya magdadalawang isip na pakasalan ng binata, pero gusto niya sana ay kapag natapos na siya. Kaya makalipas ang 2 pang taon, tinupad din ni Sophie ang pangako niya kay Harry na magpapakasal dito pagka-graduate niya. Naroon lahat ng espesyal na tao sa kanilang buhay, lalo na ang mama niya, nakasama na nila at malaya na sa depresyon. Ang galak sa puso ni Sophie ay walang mapagsidlan. Umaapaw ito na kahit ang mga tao sa paligid niya ay nararamdaman ang kasiyahan niya sa piling ng taong mahal niya. Wife, alam mo ba na mahal kita kahit na minsan, para kang Amazona, lamang ni Harry nang nasa garden sila ng bagong tayo nilang bahay. Niyaaya niya roon ang mister dahil may surprise siya rito.
Nagtatrabaho na siya sa kumpanya nito at wala silang pasok dahil araw ng Sabado. Alam ko po, at patay na patay ka rin sa akin mula pa noon. Absolutely right, at masaya ako na mag-asawa na tayo. Nagbunga ang matagal kong paghihintay. Masaya rin ako, at alam mong mahal din kita kahit na hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsosorry sa unang beses nating engkwentro, sagot ni Sophie. Napamulagat naman si Harry. God, hindi pa ba? Wife, hindi pa po. It's been what? 5 years na tayong magkakilala, ngayon ay mag-asawa na. Gosh, I'm sorry, babe. Akala ko nakapag-sorry na ako. But since we opened the topic, I'm sorry sa nangyari noon. But I'm not sorry na nakilala kita. Dahil sa pagiging pabaya ko at arrogant, I've met the most amazing woman on earth. Napangiti si Sophie. Finally, nag-sorry ka na rin. Pero binibiro lang naman kita. Gusto lang kitang asarin. Pero simula nang minahal mo ako, hindi ka naman na naiinis sa akin kahit anong gawin kong pang-aasar. Sao, parang nakamiss din kasi yung palagi kang nabubuwisit sa tuwing sinasagot-sagot kita. Because I love you, at music na sa ears ko ang pang-aasar mo sa akin. Kaya bakit ako mapipikon? Halik lang ang katapat mo. Totoo naman yun. Basta, nagsimula na siyang asarin ng mister niya, at hinahalikan siya nito kapag malapit na itong mapaikan. Oo na. Anyway, babe, may surprise pala ako sa'yo kaya kita ni Yaya dito. Really? Ano yun? Sige na, sabihin mo na. Huwag mo nang patagilan pa. Pikit ka muna. Ginawa nga naman ni Harry ang sinabi niya. Sabay, kinuha niya sa bulsa ang pregnancy test at inilagay yun sa kamay ng asawa. Open your eyes now, hubby, utos niya. Laking ngiti namang nagmulat ng mga mata si Harry, sabay tungo at tingin sa inilagay niya sa kamay nito. Pagkakita nito roon, ay halos magtatalon si Harry sa labis na tuwa. Is this true, wife? I'm going to be a daddy, paniniguro nito matapos kiligin sa nakita. Yes, babe, we're going to be parents. I'm 3 weeks pregnant. Congrats to us. Wow, I'm so happy. Bakit hindi mo ako sinama sa doktor? Feel ko na kasing buntis ako, kaya naisip kong magpunta sa doktor kahit wala ka. And to surprise you, thank you, wife. I promise na aalagaan ko si baby. I have to call mom and dad. I need to tell them na magiging lolo't lola na sila. They already know, babe. Kasama ko nga si mommy noong nagpa-check up ako, eh. Really? Ang daya nyo. But it's okay. I'm just so happy. I love you, Abby, my wife. From now on, ayoko nang magtatrabaho ka, okay? Dito ka lang sa bahay. I love you too. And our baby. Yes. The doctor said na kailangan mong mag-ingat at hindi ma-stress. Pagkalipas nga ng ilang buwan, ay isinilang ni Sophie ang panganay nilang anak na babae. Hindi na siya tuluyang nagtrabaho dahil ayaw ni Harry. Hands-on mommy at wife na lamang siya, na masaya naman niyang ginagampanan. Pero kapag naiinip, ay pinagdadrive pa rin niya si Harry papunta sa trabaho. Yun na rin minsan ang isa sa bonding nilang mag-asawa, kasama ang baby nila. Nagsimula man sa aksidenteng pagkakabangga ni Harry sa kanyang sasakyan ang kanilang naging asot pasang takbo ng kwento, naging banayad naman ang biyahe ng kanilang mga puso patungo sa masayang destinasyon ng kanilang mga buhay. Nang ang minsang arogante at mayabang na CEO ay napaibig sa maangas nitong personal driver. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you in the next story. Keep safe and be blessed.